Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Marami sa ating mga kababayan pangarap makapag-abroad. Isa na dyan si Richie Pimentel na nag-apply papuntang UAE para maging electrician. Sa placement fee na 25,000 pesos, mabilis daw siyang makakaalis. Pero matapos ang ilang buwan, si Richie, nandito pa rin sa Pilipinas at nambawi na niya ang kanyang pera at passport. Ayaw na umano ibalik ng ZP International Resources Agency. Itimbre mo, Romel Lopez. Rabi, sa itimbre mo ngayong araw, isang kababayan nga natin na lumuwas pa galing Mindanao papunta rito sa Maynila sa pag-asang makalipad ng ibang bansa ang lumalapit sa atin at humihingi ng tulong. Ang problema niya, iniipit ng isang agency yung kanyang pasaporte at nauna niyang bayad sa kanyang placement fee na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Ang problema niya, Rapi, hindi na nga siya makaalis ng bansa, nabaon pa siya sa utang. Pakinggan natin yung pahayag nung nagrereklamo nating kapatid. Gusto ko sanang makuha yung yung pera ko at saka yung passport. Ilang Friday na yung pinapaulit-ulit sa akin na pabalikin daw ako doon kasi babayaran na daw ako, ganito ganyan. Wala namang nangyari. Yan nga, Rafi, dumulog na sa POEA itong kapatid natin na si Richie Pimentel. Sabi naman ng POEA do sa agency, ibigay nyo na yung pasaporte at 25,000 pesos ni Richie. Pero yung agency, tinaguan na yung kapatid nating nagrereklamo. At yan nga, Rafi, yung dinudulog sa ating problema sa ngayon. Ano bang aksyon at solusyon na maaari nating ipabot sa kapatid nating umaasa na makakapangibang bansa. Rafi? Okay, kaugnay ng problemang yan, makakausap natin si Leia Arujado, ang Vice President for Operations ng ZP International Resources Agency. Magandang umaga po, Madam. Magandang umaga po. Okay. Ma'am, hindi na nga po napaalis yung pobre. Nakapagbayad ng 25,000 pesos. Ngayon, iniipin niyo pa po yung passport. Bakit po ganon? Ganito po yung pangyayari, Tumawag siya sa office, so nag-report yung staff sa amin. Kasi sa office meron talaga kaming schedule para sa releasing sa lahat para hindi magkakagulo sa office. So that's every Friday. Tapos, nalaman namin, nung tumawag siya, I think that was Tuesday, the following day, napunta na siya ng PUAA at nag-file doon ng kaso. Ma'am, So, excuse me, let me cut you off. Ilang Friday na po siya nagpabalik-balik kaya nga nagreklamo na sa amin kasi Ay, hindi po. Ang nangyari po dyan, nag-file kasi siya ng kaso sa PUAA, which is, ang sinabi na advice ng lawyer sa amin, hindi i-release sa agency dahil naka-file na siya doon, so dapat doon sa PUAA ibabalik para documented lahat. So actually... Ma'am naman, ginagawa niyo naman akong... Excuse me po, huwag niyo naman po akong gawing moron, hindi naman po ako moron, Pagsusuli ng passport, kinakailan sa PUA pa. All you have to do, ma'am, excuse me please. All you have to do is return the passport to the owner and ipapirmahin mo siya ng receive, na na-receive niya yung passport niya. Tapos na ho. Di ba? Ba't papadaan sa PUA? Parang lalong pinapahaba niyo po Okay po sir, naintindihan ko po. Pero isorry niyo na po kasi, at saka yung 25,000, sorry niyo na, kasi hindi niyo po napalabas po yan, sir. Actually, tinatawagan na po siya sa schedule. Tumambura sila nung Monday. Sinabi sa Tuesday, magkita sila sa hearing officer para doon ibabalik at magpirma. Kaso hindi siya nag-confirm. So ganito po sir, anytime po sa hearing officer po sa PUAA, pupunta po siya, magsabi lang po siya kung gusto niyang bukas, andun po ang lawyer namin kasi ibigay na po sa lawyer yan lahat. Okay. Wala pong problema po. Okay, tomorrow po, sasamahan po ng itimbre mo kay Tulfo staff yung complainant at isusoli na po yung pasaporte. Wala Pati po pong yung problema, sir. pati po yung 25,000 pesos kasi Yes po po, sila sir. Sa okay na. hearing officer po, sir, magkita. Kasi ang lawyer lang din naka-standby kasi tawagan lang po namin para doon na lang din po siya pupunta. Wala pong problema, sir. Okay, so Let us tomorrow- know kung anong oras po. So ngayon pala, nagpapasalamat ako sa inyo dahil masosolve yung problema. Ganun po ba, ma'am? Ay, wala pong problema yan, sir. Kasi talagang binabalik po yan. Kaso lang po, kasi sa case umabot kasi. Makita mo rin yan doon, sir. May mga Sige. pending case, nakailang yan, sir. So, makita nyo po yan actually bukas. Sige, it remains to be seen anong tomorrow. oras po, sir? Abay, umagang-umaga, first thing in the morning po, madam. Sige po. Kung 9 o'clock or 10 o'clock. 9 o'clock po. Sige po, sir. Sa hearing po. officer po, alam na po niya yan kung sino yung paano hearing kung officer. nag-absent si hearing officer? Ay, yun lang po pala, sir. I-check namin ngayon, sir, para... Hindi mag-absent si hearing officer. Tinitingnan ko lang po reaksyon ninyo.
Oo. Kung talagang gaano kay kadesidido Hindi, na kasi masolve yung problema. i-check natin Sige, sa okay na po hearing yan. officer ngayon Basta ng- tomorrow po, 9 o'clock, kay hearing officer, susoli po yung 25,000 pesos, pati po yung Plus passport. yung Tama at po. saka yung iba niyang Okay na. documents po, At saka sir. ibang documents. Very Apo. good po. Good girl. Thank you po, ma'am. Thank you Opo, po. sir. Walang problema yan Yes, sa ma'am. amin, sir. Yes, ma'am. Ah, Salamat okay. po, Miss Arujado, madam. Wala po problema, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. At syempre, para masiguro natin minsan, no, na talagang aminin na yung masolve yung Yeah. kaso, matupad yung pinapangako at yung mangyaring pag-solid ng hearing. kanyang documents and Documents. money. Kailangan may makausap tayong mga taga-POA. Yes, para sigurado hindi mag-absent, Rafi. At tama ka, Oo. para hindi mag-absent yung So siguro hearing naman, officer. most likely naman, if in case that does happen, I'm sure there is somebody there who can attend to this particular case. Kasi nga Diba? naman, paano pa pagkakatiwalaan, credibility, yung mga ganong klaseng agency na pumalpak na silang una, for the second time around, there's a possibility na papalpak sila, baka hindi sila tutupad sa That's usapan. true. Kaya para Pero- masiguro natin, kinakailangan may mga kausap tayo na taga-POA, di ba? Okay. Well, ilang beses na daw sinubukan ng Philippine Overseas Employment Agency o POA na masolusyonan ang problema ni Richie laban sa ZP International News Agency. Kaya makakausap din natin si Director Alejandro Padain ng Adjudication Division ng POEA. Magandang umaga, sir. Magandang umaga din po sa inyo. Okay, yung po sa problema ng Richie, aware na po kayo, no? Na nasabi na po sa inyo, na po. Nabanggit na po sa akin kanina nung kasamahan ho natin dyan. Opo, yung pong agency, kanina po, nakausap namin, kaninang konti, nangako po siya sa harap ng hearing officer na they will return the passport as well as the 25,000 pesos. Opo, opo. Okay, ngayon, hindi lang po matutuloy ang kapag nag-absent po yung hearing officer. Kaya nga pabirong tinanong ko sa kanya, paano kung hindi atin yung hearing officer? So make sure, sir, na tomorrow the hearing officer will be there para naman po masolve na po yung problema ng pobre nating kababayan. Ano po? Ganito po, kung kahit na wala ho yung hearing officer, kung magkakaroon ho ng pag-aayos naman yung parties, Okay. pwede nilang akong puntahan dahil pwede naman natin i-refer sa ibang hearing officer yan para i-take yung minutes lang ng proceedings. Okay. Sir, can I suggest, para talagang siguradong masolve yung problema tomorrow, to personally supervise this, yung pagkikita, paghaharap bukas? Ano hong oras sila nakaschedule pumunta? 9 o'clock po, 9 o'clock na umaga. Sige po. Gising na Mga po kayo niyan, sir? Nasa office na kanya, 9 o'clock? Mga 9:30 po siguro, para sigurado 9:30. po. So nasa bahay pa kayo ng 9 o'clock, sir? Nasa daan pa po. Nasa daan, okay. Baka matraffic ho Sige, para okay. sigurado. Sige po, basta 9:30 po ha. Sige, walang problema po. Opo. Sige, good. Sige, Thank you sir. po. Thank you po, Oho, sir. Wala akong problema. Okay. Sir, sigurado kami na hindi lang si Richie ang may ganito problema. Isa pa po, sir. Oo. Paano naman po yung mga iba nating kababayan na naipin sa ganitong klaseng sitwasyon, yung kanilang pasaporte at pera na hindi binabalik ng agent, ano pong aksyon ang ginagawa ng POA? At dito na rin sa ZP, kasi ang alam ko, maraming beses na silang gumawa ng ganitong klaseng gusot, sir. Kung talagang nagbigay sila ng pera at nagbigay sila ng pasaporte po sa ahensya at ayaw ibalik ng ahensya na yon, pwede ho sila tuwakbo sa amin at yun nga, ipapatawag natin yung agency. Ang unang gagawin natin dyan, tingnan natin kung pwede nating maayos at na hindi naman dadaan sa tinatawag natin na adjudication process. Pero Okay, pag magmamatigas yung agency, Opo. ipasubmit na lang natin yung mga ebidensya ng complainant at tapos pasagutin din natin yung agency, then didesisyonan na po natin yung kaso. Oh, very good. Sir, last na lang po. So, ang pasok niyo po everyday is 9:30? Di ba dapat 9 o'clock ang pasok ng mga nasa gobyerno? Hanggang 7 pa po ako, sir. Ganun ba? Opo. Okay. Nagtatanong lang po. Oo, Sige. pag minsan, mga 8 o'clock, pumapasok ako. Pero bukas okay. kasi meron akong sikasuhin po. Sikasuhin. Okay, sige po, sige po. Sige, Salamat sir. po, Direktor. Wala akong problema. Gandang umaga po, Direktor. Magandang umaga din po. Yes, Opo. sir. Opo. Para sa inyong mga reklamo o suggestion sa amin, ipadala po ninyo sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-461-6064 or 0908-87-TULFO. Cambio tayo sa iba pang mga balita sa lansangan. Suntok ang inabot ng isang CQ dahil sa pagsita niya sa pag-ihi sa pader ng isang lalaki sa Mandaluyong. Nagbabalita si Jeff Caparas.